lifting my life to give you everything, to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. Everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. Okay, magandang gabi ho sa ating lahat. Ako si Pastor Edwin. Ayan, may bago na naman tayong topic. Part 2 po ito ng ating series. Baka umabot pa ito ng hanggang part 3. Exegesis check, alin ang mali at alin ang tama sa love offering. Part 2 na po tayo. Ayan. So wala naman po sigurong masama kung pag-aralan na natin ng love offering. Ito po yung topic na iniiwas-iwasan ko. 3 years na akong nagtuturo dito ng Bible study dito online. Ayoko ng topic na ito mga kapatid. No choice lang ako ngayon kasi kailangan ko na ituro. At minsan ko lang ito ituturo, di ko na uulit-ulitin pa. Tapusin lang natin tong series na ito hanggang sa susunod na linggo. Last week na po part 3. Yun na yung huli. Tapos noon, panoorin nyo na lang sa YouTube. Ulit-ulitin na lang kung anong stand natin dito sa Bride of Christ regarding sa pagbibigay. Ayan. Okay. So, alin ang mali at tama? Alam naman natin alin yung mga mali, di ba? Una, tithes and offering. Alam naman natin na hindi yun galing, hindi man yun na prinsipyo ng pagbibigay. Pag-usapan na natin po ito last week. At napanood na nga natin kanina sa YouTube ang usaping ganito, no? At ngayon po ay ipagpapatuloy po natin ito
At pinakita ko rin naman sa inyo last week na yung mga first fruit na yan, mga imbento lang yan ng turo ng pastor. Tsaka yung Melchizedek tithes. Oo. Maraming yumaman dyan mga kapatid kasi laging ginagamit ng pastor ay yung salita ng Diyos. Laging Diyos. Magbigay kayo kasi itong ginagawa nyo sa Diyos. Magbigay kundi parurusahan kayo ng Diyos. Gawin niyo ito para sa Diyos. Puro Diyos, 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 Diyos. Ngayon, lilinawin pa natin ito ng bagya. At meron pang yung nagtuturo ng Diyos ko, Grace Gospel na to nagtuturo ng worship the Lord with your offering. Saan naman sa Bible? Alam niyo mga kapatid, pinagkakakitaan na lang tayo ng mga pastor na to, ng mga mukhang pera na to, no? Worship the Lord with your offering. Saan napunta ang offering? Nasa abroad. Ayun, napunta ng abroad ang offering nyo. Mga kapatid, wag mo kayo magpapaloko sa mga pastor na yan. May mga lihim na yan. May mga lihim yan na motibo na hindi rin nila namamalayat. Okay? So, ngayon lilinawin pa natin, mas maanghang pa ng konti. Pero bago ang lahat, pag-aralan natin yung pinaka-core ng pagbibigay, ang 2 Corinthians chapter 9. Sa Corinthians chapter 9, dito yung makikita talaga yung diwa ng mga Kristiyano, no? At basahin ba natin to by context? Okay, basahin natin verse 1. Again, ang pag-aaral pa rin natin exegesis. Hindi tayo agaya ng iba dyan, dampot ng dampot kung saan dumadampot ng verse para lang mabuo yung idea niya. Tayo hindi ganoon, salita ng Diyos ang ilalantad natin. Hayaan natin yung Diyos ang magsalita. So magitan ng contextual. Kasi yung mga pastor ngayon, kahit na nasa grace na, tira pa rin ang tira ng verse kung saan pumupunta. Ang context nasa 2 Corinthians chapter 9, tatalo ng Philippians 4:18 kung saan pumupunta. Hindi ko tayo ganoon kasi ganoon po ay salita ng pastor po yung nagsasalita ho doon, hindi salita ng Diyos. Tayo talaga, ang ginagawa natin, salita ng Diyos mismo yung pagsalitain natin. Yung Diyos mismo ng pagsalitain natin sa magitan ng exegesis. Tandaan niyo mga kapatid, ang tamang turo talaga ay exegesis. Exegesis, wala nang iba. Kaya yun ang tinuturo natin. So, sabi dito ni Pablo, kausap ni Pablo dito mga taga-Korinto, of course, Korinto. Sabihin, sila nag-uusap dito mga kapatid, hindi tayong kausap dito ha. Pero kunin natin yung idea, kunin natin yung prinsipyo na dapat natin matutunan. Pero yung mga practical na paraan, mga sinasabi ni Pablo, sulat ito sa mga taga-Korinto. Continuation ito no ng sinasabi ng 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians 8 at 9 ay tumutukoy po ito sa pagbibigay po talaga. Biblical naman po talaga ang pagbibigay. Dinidinay ko lang to dati kasi nahihiya ako sa inyo. Ayoko kasi talaga yung nangingi. Ayoko humingi ng tulong. Yun nga lang, yumabang yata ako. No? Ako yung klaseng pastor na ayaw humingi ng tulong yata. Nasobrahan naman ako. Naging conceited yata ako. Nagsosorry na nga ako. Sorry na mga kapatid. Sige na, lambingin ko na kayo. Sorry na. Hindi ko na uulitin. Ito na nga, nagtuturo na nga ako ng offering di ba? Turo na natin. Ilantad na natin yung totoo. Okay? Total, nagtuturo naman tayo ng katotohanan. Katotohanan na ibalik natin. Okay, ito yung katotohanan. Ang pagbibigay po talaga ay pagtutulungan. May nainis sa akin, sinabi ko na ambag-ambag, patak-patak. Kasi problema sa mga matatatanda talaga, masyado silang sagrado sa mga sinasabi nila, gusto nila sa kapanahunan nila. Matanda na kasi mga kapatid, pagpasensya nyo na lang ha. Tayo kasi hindi naman tayo ganun, millennial tayo, Gen Z tayo, ang lingwahe natin, modern tayo, hindi tayo yung napaguhuli ng panahon. Sila kasi napaguhuli na ng panahon, kaya nagagalit sila sa ambag-ambag, patak-patak, Diyos. Pagpasensya nyo na mga kapatid, ako na humingi ng tulong sa inyo. Focus na lang kayo dito, sinasabi ni Pablo. Nung sinulat ni Pablo to, bata pa si Pablo nito Kaya tinan nyo yung utak ni Pablo dito, millennial.
Na ano pa, nasa katinuan pa ng pag-iisip. Kasi pag matanda ka na, wala na. Hindi na tumitino isip mo. Nagkakaroon ka na ng insecurity, nagkakaroon ka na ng Alzheimer. Diyos ko, Panginoon ko. Dapat nagre-retiro na eh. Okay? Okay. Sabi rito, ano, hindi kailangan sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesia sa Judea. So ano ang sinasabi rito, dito pa lamang malinaw na agad na ang context ng buong chapter na ito ay usapan ay pagtulong, support, di ba? O sa mga nangangailangan ng mga believers, okay? Pagtulong sa mga kapatid na iglesia sa Judea. So yung iglesia Diyos sa Judea nangangailangan ng tulong, okay? So hindi ito seminar para yumaman. Ang context po kasi nito ay tulong para sa mga kapatid sa Judea na nangangailangan. Malinaw na guys ha, context, pangangailangan. Verse 2, alam kong handa na kayong tumulong, kaya't ipinagmamalaki ko kayo ng mga taga-Macedonia. Ang sabi ko ay handa na kayong mga taga-Akaya noong pa na karaang taon at dahil dito ay lalo silang sumigla sa pagtulong. So dito pa lamang pinapakita rito ni Pablo na willing tumulong ang mga taga-Korinto dahil sa example nila, sa mga halimbawa nila. Na-encourage din ng mga ibang believers sa tumulong. At makikita nyo dito mga kapatid, no, yung pagtulong ay walang pressure, walang guilt. Ang atmosphere ay grace. Ang context ay grace atmosphere. Biyaya talaga ang magturo si Pablo. Diba? Kitang-kita nyo sa verse na to. So ano ngayon natututunan na natin 1 and 2, pagtulong to at pinapakita rito yung purong-puno ng biyaya, yung atmosphere. Verse 3, kaya't pinauna ko na rin riyan ng mga kapatid na ito upang hindi kami mapahiya sa aming pinagmamalaki tungkol sa inyo at maihanda na ninyo ang inyong tulong gaya ng sinabi ko. So practical preparation po ito ni Pablo, no? Yun po yung point. Piniprepare ni Pablo yung mga tutulong. Kasi ayaw niya mapaya kung sakaling hindi pa pala handa ang koleksyon na ipinangako nila. Oh. So si Pablo ay medyo ano rin dito, practical din. Sabi mga kapatid, tinan mo yung lengguwahe nila, pagtutulungan talaga ang giving. Okay, pagtutulungan mo talaga. Pag sinabing giving, walang sagrado doon, walang para sa Diyos doon. Mamaya maintindihan natin ano ba yung para sa Diyos, ano ba yung para sa tao. Kasi marami nalilito dito eh. Yung mga parot gumawa na naman ng article. Ay Diyos ko Panginoon. Mamaya pag-usapan natin yung article nila. Verse 4, baka mapaya na huwag nang sabihing pati kayo kung may mga taga-Macedonia na sumama sa akin at makita nila na hindi pa pala kayo handa. So again, ang usapan po dito ay sincerity at readiness sa pagtulong. Okay? So kitang-kita nyo talaga yung atmosphere talaga ay meron silang tinatawag na malapit na ako pupunta dyan. So maghanda-handa na lang kayo para madali na. Hindi na nakakaya magbibilang ang pa yung mga tulong-tulong para kuha na, di ba? Pagdating ni Pablo doon, wala nang usap-usapin, ibibigay na lang. Kasi nakakaya nga naman yun eh na minsan kung doon pa lang pupunta si Pablo, doon pa lang sila magbibilangan. Siyempre, nahihiya rin si Pablo. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, hindi kasi kaya ng tao yun eh. Aminin na natin na kapag tayo humihingi ng pabor sa mga tao, pag nangihingi tayo, nasasapawan talaga yung pride natin, nasasaktan din tayo kasi parang nanliliit tayo, no? Para bang yung bibigyan ka ng pera, mahirap yun. Kaya nga ayoko nga nitong topic na to eh. Kasi ako rin, ayoko nang ganun, ayoko nang nangihingi, ayoko nang namamalimos. Di ko ugali yun. Tinuruan kami ng mga magulang namin maging responsable mula pagkabata. Tapos paglaki ko, hihingi ako ng tulong. Parang mahirap. Kaya nga lang, ito ang mahirap sa tinuturo ng Panginoon sa akin ngayon. Ngayon, nilalagay ako sa sitwasyon na kailangan ko raw humingi ng tulong sa inyo pag may kailangan ng church. Nag-i-expand ng simbahan. Parang ganun. Kaya hindi ko po pa matanggap ngayon na nagtuturo na ako ng giving na hindi ko naman talaga tinuturo to dati. Kaya nga lang kailangan ko ituro kasi hindi ako fair.
Tinaguri ang nagtuturo tayo ng katotohanan tapos ayaw natin sabihin yung katotohanan. Okay? Okay, verse 5. Kaya pinakiusapan ko ang mga kapatid na mauna riyan upang maihanda na ang tulong na pinangako ninyo. Sa gayon, makikita na talaga ang kusang loob at pagbibigay ay hindi sapilitan. Ito sa pinaka-importanting context sa verse ng chapter na ito. Ang giving daw sa New Covenant ay kusang loob, hindi pinilit, hindi sapilitan. Kapag pressure, takot, guilt o manipulation ang gamit, lumalabas ka na sa context ng sinasabi ni Pablo. Halimbawa, kapag pressure, ano ba yung mga turong pressure? Yung mag-ikapu ka. Kailangan may fixed price. Kung hindi, nawawala ka sa Panginoon. Hmm. Marami yung mga simbahan ngayon ganyan na walang ginawa kundi takutin yung mga miyembro nila na saan ka ba nakakita? May kakwentuhan ako kahapon na habang nagsiswimming kami sa Bulacan eh. Sabi niya yung mga youth daw sa kanila, pati youth daw nila, pinag-aano din daw, o-offering daw. Paano mag-o-offering yung mga yun? Yung mga estudyante lang yun, OJT yun. Pati daw yung mga OJT. Remember, yung mga, di ba, pag nasa OJT stage ka pa lang, karamihan sa mga yan, di ba, hindi naman ganun kayaman, pati yung pastor, pinagaano. Ang tawag po roon ay pressure. Hindi po ganun ang giving. Hindi po ganun ang giving. Tapos yung takot, no, kapag daw hindi ka nagbigay, ay hindi ka pagpapalain. Magnanakaw ka daw o hindi ka nag-ikapu. Ayan, marami mga born again ganyan. Takot ang tinuro sa atin. Meron pang guilt. Ano pa yung guilt? Yung gaya niyang turo na yan, yung worship the Lord with your offering, lagi nilang sinasangkalan ang Diyos, itong mga to. Na sinasabi na pagsamba daw sa Diyos. Lagi nilang sinasangkalan nila ang Diyos. Ano nyo mga kapatid, mamaya pag-usapan natin yan pero the point is, may guilt pa rin. Ibig sabihin, hindi ako nakapagsamba sa Diyos kapag hindi ako nag-offering. Kung wala kang kwentang Kristiyano kapag hindi ka nakapag-worship. Oh. Hindi po ganun ang grace. Hindi po ganun ang o kaya manipulation ang gamit. Lagi mina-manipulate. Ano nga ba manipulation? Nakalimutan ko. Yung bang inuobliga mo yung tao. Uupo ka sa simbahan, no? Pag upo mo sa simbahan, mayroon ng sobre sa upuan mo. Talagang hold up talaga. Mararamdaman mo yung lagutok ng papel sa puwet mo, no? At nakalagay doon na worship the Lord with your offering, di ba? Mga kapatid, manipulation po ang tawag po dyan. Tapos may mamaya-maya lang may magko-collect. Meron nakangiting usher sa'yo, no? Mga ina-example ko guys, totoo naman nangyari yan eh. Sa ibang church, hindi ko nakukwento sa inyo kung ano. Ano pa, di ba niloloko tayo ng simbahan, manipulation po yan, hindi po ganyan dapat ang Si Pablo simple lang, humihingi lang siya ng tulong. Tapos tulungan lang, di ba? 9:6, ito na yung pinakamagandang verse. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay nag-aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Tingnan natin sa pinakamalapit na Greek. I say, which he soweth sparingly shall reap also sparingly. And he soweth bountifully shall reap bountifully. So sa madaling salita mga kapatid, pag nagtanim ka, aani ka. Kung ano yung inani mo, gaano karami, yun din ang aanihin mo. Pag konti naman ang inani mo, konti rin ang iyong maani. Ang tanong dito, ito ay madalas na gamitin ng mga prosperity gospel, prosperity preacher. Pero sa context po kasi, generosity pa rin ang usapan. Ang prinsipyo po kasi kapag bukas ang kamay mo sa pagtulong, mas maraming opportunity at provision para magpatuloy ka sa paggawa ng mabuti.
Hindi po ito yung kapag nagbigay ka, ibabalik ng Diyos sa iyo, siksik, liglig at umaapaw pa. Iko-connect niya sa Mateo to. Kaya pagpapalain ka ng Lord kapag nagbibigay ka, pero pag konti ang binigay mo, konti ang blessing sa iyo. Ay, nako. Ay, si Jesus po yun. Hindi po yun ang context. Kasi tinan mo, no, kapag ay si Jesus ka, unang tingin mo dito, ayan ikaw, kapag nagtanim ka ng kaunti, aani ka ng kaunti. At kapag nagtanim ka naman ng marami, aani ka ng marami. What you sow is what you reap. Magkukot ka sa ibang verse, no, what you sow is what you reap. Hindi po yan ang sinasabi ng context. Hindi po tinuturo po diyan na kapag nagbigay ka sa Panginoon, ibabalik sa iyo ng Lord na kung gaano ka karami magbigay. Hindi po yun ang context. Hindi po yun ang sinasabi. Mali. Magtingin kayo sa context. Ano ba yung context? Ang context ay pagtutulungan. Hindi po yan formula o may superpower na kapag 200 pesos lang ang binigay mo, ibibigay ng Lord sa iyo, ibabalik sa iyo 200 pesos din. Hindi po gano'n ang sinasabi ng verse na yan. Pag-aralan nyo maigi tinan nyo tandaan nyo ito, ang nagtanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti at ang tanim naman ng marami ay mag-aani ng marami. Alin ba yung sinasabi magtanim ng kakaunti rito at aani ka ng kakaunti? Ano ba yung sinasabi dyan? Okay. Malalaman nyo yan sa verse 7 pero pangunahan ko na kayo. Ang totoong sinasabi ho talaga dito, dahil ito, ang context po nito ay pagbibigay. Ibig sabihin po niya kapag bukas ang kamay mo sa pagtulong, nagtatanim ka. Pag bukas ang kamay mo sa pagtulong, mas marami ring opportunity at provision para magpatuloy ka sa paggawa ng mabuti. Saan yun, Pastor Edwin? Tingnan nyo, no, ang ginawa ni Pablo dito, nagpatalinghaga muna siya at talinghaga. Kapag nagtanim ka ng kakaunti, aanin ng ka ng kakaunti. Talinghaga to hindi naman to literal Nagtalinghaga muna si Pablo. Parable. At kapag nagtanim ka naman ng marami, ay ani ka ng marami. Parable po yan. Ang explanation po niya nasa verse 7. Ang sabi sa verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Nasa verse 8 pala yung ang sagot. Pero basahin muna itong 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusa nagbibigay na may kagalakan. Siyempre gusto ng Diyos yun na kapag nagbibigay tayo, maluwag sa loob. Walang nagturo sa iyo, walang nagtulak sa iyo, kundi ikaw at ang Diyos lang. Tandaan niyo mga kapatid, ang pagbibigay po ay tanging dapat banal na spirito lang ang mangungusap, hindi yung pastor. Hindi yung article, hindi kung sino-sino kung saan nanggagaling yung idea mo. Okay? Whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows generously will also reap generously. Nasa verse 8 po ang sagot. Sorry, kasi kanina pa lang introduction para doon 7. So again, sinabi sa verse 7 na ang uri daw ng pagbibigay sa ating mga Kristiyano ay sariling pasya, maluwag sa loob, hindi napipilitan, walang required percentage, walang fixed na amount, walang kapag hindi ka nagbigay, hindi ka pagpapalain, walang worship the Lord with your offering, lagi nyo na lang dinatamay ang Diyos sa pera nyo. Saan napunta yung offering nyo na andun sa ibang bansa na? Pambili ng ticket ng eroplano. Ayan. Okay. Sabi sa verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Ito guys, ito yung verse. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Pause muna tayo guys. Ibig sabihin, totoo pala yun. Kaya pala ng Diyos na maging sagana pala tayo. Yan yung verse guys Yan yung verse. Parang eto rin yan Kapag nagtanim ka ng kaunti, mag-aani ka ng kaunti. Kung magtanim ka ng marami, aani ka ng marami.
Yung aani ka ng marami, connected to dito. Kasi context nga tayo, di ba? Magagawa ng Diyos pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Ito yun, yung sinasabi rito na aani kayo ng marami. Oh, magagawa. Ano yung condition? Ano pa yung description na magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay? Pangako to mga kapatid, oh, at higit pa sa inyong pangangailangan. Kapag ba aani ka ng marami, higit sa inyong pangangailangan to, di ba? Aani ka ng marami, kasi bakit? May pangako sa verse 8, higit pa sa inyong pangangailangan. Ngayon ang tanong, ano purpose? Ano ang purpose kung magagawa ng Diyos sa pasaganahin kayo sa lahat ng bagay na higit pa sa inyong pangangailangan? Kailan mangyayari to? Ibig sabihin, sobrang charito to mga kapatid. Ito na lang, kaya pala ng Diyos sa payamanin tayo. Kaya pala. Ngayon ang tanong, kung kaya pala ng Diyos na payamanin tayo, para saan? Anong purpose? Para ba i-flex mo yung sasakyan mong bago? Para ba i-flex mo na nasa ibang planeta ka na? Para ba i-flex mo ang iyong pagta-travel? Para ba ipagyabang ang iyong kapagiging sagana sa iyong pagkain? At nagkabundat-bundat ka na, no? Minamanas na itsura mo sa katabaan. Yung bang dapat ipagmalaki? Hindi. Ang purpose ano daw? Upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. May magamit kayo. Kaya pala ang Diyos pala, ang purpose pala ng buhay natin, kapag tayo ay pinapayaman ng Diyos, kaya pinapasobra ng Diyos ang pera natin, may ine-expect pala ang Diyos doon para itulong. Guys, walang sinasabi rito na dalhin sa simbahan. Ay, si Jesus ka na. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Okay? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Hindi church ang binabanggit dito. Bagamat ang konteksto nito ay pagtutulungan sa simbahan, pero maliwanag to, no, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Tingnan nga natin sa tunay na version. Always having all sufficiently in all things, may abound to every good work. Good works para makagawa ka ng mabuti. Kaya ka pala pinapayaman ng Diyos para gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo. So ibig sabihin mga kapatid, hindi lang to pastor sa pastor, hindi lang to sa simbahan. Pag sinabing good works, malawak yun. Para tulungan mo yung mga nangangailangan. Good works nga eh. Tingnan natin to sa sa Greek talaga. Ang sabi rito, God is able to make all grace abound. Periseo, hyper grace. Ang pinag-uusapan pala dito, yung kasaganaan sa Tagalog, hindi pala yun. Ang binabanggit pala dito, yung magagawa ng Diyos na punuan kayo ng puno ng biyaya. Talaga tong Tagalog na to, no? False hope talaga tong Tagalog na to. Magagawa ng Diyos sa pasaganayan kayo sa lahat ng bagay. Para praise yan. Pero ang totoong sinabi ng king ng Greek ay hyper grace. Makakatanggap kayo ng hyper grace. Sabi ni Harold dito, gumagawa po tayo ng mabuti sa pastor. At si pastor, papasyal-pasyal na lang. Ayan. Oh. Okay? Hindi po yun ang purpose. Ang purpose ng Diyos, para tulungan po natin yung mga nangangailangan. Guys, pag nangangailangan, hindi yun mapera na nga yung pastor nyo, tinutulungan nyo pa. Ibang tao lang tulungan nyo, yung nangangailangan talaga. Kasi hindi lang naman sa pastor ang nagtatapos ang pagtulong eh. Ang problema kasi ito sa mga prosperity gospel na to, ina-isolate nila na kapag sinabi yung pagtulong, sa simbahan kagad. Hindi sa simbahan lang. Hindi natatapos doon ang biyaya ng Diyos. Pastor, yung pastor ko mayaman na, pa-travel-travel eh. Tigilan mo na, mayaman na yan eh.
Yung mga hindi mayaman, yung mga nangangailangan ng tulong. Meron kang pastor na naghihirap, bubuka-buka yung sapatos. Tapos ibibigay mo yung offering mo sa mayaman na pastor. Ano yun? Hindi yun ang tinuturo ng Biblia. Ang tinuturo ng Biblia yung nangangailangan ng tulungan mo. Diba? O, tinan nyo. Kaya huwag kayong maniniwala sa pastor na may helicopter na, nangihingi pa. Nang bebenta pa ng mga gamit niya. O ano-ano mga ginagawa. Huwag nyo nang payamanin ng pastor na mayaman, mga kapatid. Huwag nyo nang payamanin, mayaman na yun eh. Nang tulungan nyo yung mga nangangailangan. O, kita nyo na. Kasi ang purpose, tulungan pagkakawang gawa. Paano mo tutulungan yung taong tulungan na hindi na kailangan ng tulong? Tapos binubudol-budol na lang kayo, pinepera-perahan na lang kayo. Flex ng flex ng mga gamit niya. Yung offering niyo napupunta sa kanyang helicopter. Yung offering niyo napupunta sa kanyang sasakyan. Yung offering niyo napupunta sa kanyang papasyal-pasyal kung saan-saan. Oh. Papauto pa ba kayo sa ganun? Magbago kayo ng mga tutulungan tao, yung mga nangangailangan talaga. Di ba? Kasi ang grace dito ng Diyos, yung mga nangangailangan, basahin natin. Sa context ng 2 Corinthians, sa mga nangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Bakit? Bakit yung mga mahihirap ang dapat tulungan? Sabi rito, verse 9, tulad ng nasusulat, siya'y nagbibigay ng libre sa mga dukha. Kita nyo na? Harmonize kami ni Pablo. Libre sa mga dukha. Ang point ni Pablo dito, yung pagkakawang gawa daw, ay nagbibigay ng libre sa mga dukha. Kaya niya kinot itong siya'y nagbibigay ng libre sa mga dukha. So ano ibig sabihin ni Pablo dito? Binibigay niya rito yung example na tulungan yung mga dukha, yung mga walang kakayanan, yung mga may kulang, yung mga nangangailangan. Hindi yung ang yaman-yaman na. Ang kanyang katwiran ay walang hanggan. Ang Diyos ay nagbibigay ng binhing itinatanim at tinapay na may makakain. Ay siya rin nagbibigay sa inyo ng binhi at nagpapalago nito ng kapagbubunga ng sagana sa inyong kabutihang loob. Ito pala yung meaning na sinasabi rito na tandaan ninyo, ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kakaunti at ang nagtatanim ng marami ay nag-aani ng marami. Itong verse 6 na to, nagpapatunay, ito yung title. Kumbaga saan, ito yung title niya. Ang title ni Pablo, ang nagtatanim ng kakaunti, nag-aani ng kakaunti. Ang nagtatanim naman ng marami, nag-aani ng marami. So hindi mo pwedeng interpret yan ng literal. Ang pinaka sinasabi ni Pablo dito yung sumunod ng mga verses na magbigay sa sariling pasya, maluwag sa loob. Tapos magagawa ng Diyos sa kayo pasaganahin upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Ito po yung sinasabi ho noon. Pagtutulungan pa rin ang uuwi. Hindi yung mayaman na papayamanin nyo pa. Verse 9, tulad na nasusulat, siya nagbibigay. Okay. Verse 10, ang Diyos ang nagbibigay ng binhing itinatanim. Okay. At ang tinapay na makakain at siya rin nagbibigay sa inyo ng binhi at magpapalagaw nito upang magbunga ng sagana sa inyong kabutihang loob. So ano sinasabi ng verse 10? Ito ay pangalawang malaking promise na ang Diyos daw ay magsusupply saan? Sa mga nagtatanim at mag-aani sa tinapay para kainin. At papalakihin niya ito para magbunga ng kabutihang loob. Hindi para lumaki yung pride ng pastor niyo, lalong yumayabang. Lalong lumalaki yung kanyang pagiging gahaman sa pera. Tingnan niyo mga kapatid, niloloko tayo ng kasakiman ng mga pastor ngayon. Niloloko lang kayo ng mga yan. Kasi sinabi na yan sa huling araw na mga tao ay magiging ganid sa pera. Ang tao ay magpapakasama. Yung mga nagpapakasama ay lalo magpapakasama. Ang mga bubuti lalo magpapakabuti. Kapag sinabing tao, kasama mga pastor doon, maraming pastor ngayon ganyan.
Puro pera ang iniisip sa inyo. Pag hindi na kayo kailangan, aalisin na kayo sa simbahan kasi wala na kayong silbi. Wala na kayong may bibigay, kaya tsupi-tsupi na kayo sa church. Pero pag may bago sa simbahan, papansinin kayo. Kulang na lang tirikan kayo ng kandila at langyan kayo ng ng sampagita sa ulo. Holy Grail, lakas magbigay nito, pinapansin ko to. Verse 11, ito pa, masasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang marami ang ito, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Boom! Sabog! Kaya pala, ang gusto ng Diyos, ang purpose pala ng Diyos kung bakit dumadami ang pera mo, para marami kayong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadali naman sa kanila, saan to? Sa mga taga-Korinto. Pero the point is, nandito yung prinsipyo. Ito ang pinaka-direct explanation ng purpose po ng blessing, mga kapatid. Yung pasaganain kayo para marami kayong tulungan. Ito nga, sulat nga natin. Anong purpose ng blessing? Kasi biniles na tayo, di ba? Ganito lang yan, biniles ka na. Una, kaya ka binibless dahil kay Kristo. Kaya totoo yung sinasabi ko sa inyo dati, magbigay kayo sa pastor o hindi, magbigay kayo sa simbahan o hindi. Pagpapalain pa rin kayo dahil kay Kristo. Okay? Nandun na tayo. So, ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin nun, blessed na kayo. Ngayon, kapag pinagpapala ka na, or blessed, or pinagpapala ka na. Nandun na tayo sa point. Ngayon ang tanong, anong purpose ng blessing sa'yo? Anong purpose ng blessing? Ano ang purpose? Bakit marami kang pera? Ayo, yan yan mga kapatid. Para mas madaling maintindihan. Sabi ni Harold, ang purpose na ng blessing para ibalik sa pastor. Ayan, perverted tong si Tijunoy. Ayan. Joke lang. Okay, maniniwala sa mga ganung pastor, mga kapatid. Anong purpose ng pera? Oh, anong purpose? Bakit marami kang pera ayon sa verse na ito? Oh, para ano? Para marami kang matulungan. Sino ang tutulungan mo? Ang dapat tulungan. Oh. Yung nag-a-abroad ba? Panay abroad? Hindi. Ang tulungan mo yung walang pera, walang kakayanan. Walang kakayanan walang kakayanan yung mga unfortunate people. Yung mga nangangailangan. Mga nangangailangan. Pangangailangan ba yung panay-panay abroad ng pastor mo? Di ba mga kapatid, niloloko na tayo ng harap-harapan ng mga tao sa mundo, mga kapatid. Kayo naman, nagpapauto naman kayo. Ang problema kasi sa mga miyembro ng church, hindi kasi nag-aaral kaya nauuto kayo ng pastor nyo. Pero dito sa Bride of Christ, di tayo magpapauto. Kasi nag-aaral tayo eh. Okay? So, ang purpose ng blessings, ano? Bakit marami kang pera? Ito yung question. Wait lang mga kapatid, inaayos ko yung anong purpose ng blessing? Pangalawang question, anong purpose ng pera? Ito yung answer. Para marami kang matulungan. Ang tanong, sino ang dapat tulungan? Yung walang kakayanan, yung mga nangangailangan ang dapat. Ang answer dyan, mga walang kakayanan at mga nangangailangan. Kasi ayon sa context nito ayon sa context ng 2 Corinthians 9. Screenshot nyo nga ito mga kapatid.
Guys, exegesis to ha. Exegesis, ibig sabihin, ito yung totoong sinasabi mismo ng Biblia kasi exegesis tayo eh. Okay? Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang nakakatugon sa kanilang pangangailangan. Pangangailangan nga eh, hindi luho. Ang tutulungan nyo, yung nangangailangan, hindi para magkaroon ng luho, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pasasalamat nila sa Diyos. Kasi nga naman, kapag tinulungan yung mga taong nangangailangan, nagpapasalamat sa Diyos yan. Eh, naranasan ko rin yan, nung nangangailangan ako. Yung no choice, biglang may tumulong sa akin. Ano resulta? Nagpasalamat ako sa Diyos. Una, Lord, salamat po sa taong ginamit mo. Buti may ginamit ka, pasalamat. Sino naluluwalhati? Ang Diyos pa rin. Pangalawa, nagpapasalamat na ako sa taong tumulong na ginamit ng Diyos. So ano ibig sabihin nun? O, magpapasalamat sa Diyos. Marami magpapasalamat sa Diyos kapag tinutulungan kami nangangailangan. Hindi kagaya ng mga pastor na mayaman na tutulungan nyo pa. Dami ng pera. Mas mayaman pa sa inyo, no? Kayo nga hindi kayo nakakapag-abroad. Yung pastor nyo, abroad na abroad. Tapos tutulungan nyo pa. Hmm. Mano kaya ang tulungan nyo yung mga mahihirap? Maraming magpapasalamat sa Diyos. Yung pastor na mayaman na, hindi yan nagpapasalamat, lalong dadami yabang. Yalong-yalong ang magyayabang yan. Tapos ang katwiran niya, kaya siya nagyayabang, ay hindi naman ako nagyayabang eh. Binipakita ko lang yung biyaya ng Diyos sa amin. Yung biyaya daw ng Diyos daw sa kanila. Bahala kayo sa buhay niyo. Verse 19, verse 13. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila, ibig sabihin sa mga nangangailangan, at sa lahat ng siya magpapatunay na matapat ninyong sunod ang gospel ni Kristo. Dahil diyan nagpupuri sila sa Diyos. Gospel pala yan mga kapatid. So ibig sabihin mga kapatid, sa giving, kapag iba yung giving mo sa pilitan, hindi yan totoong gospel. At sinabi na ni Pablo dyan, sumpain daw yung magturo ng maling gospel. Kasi yun daw yung diwanaw ng pagsunod sa gospel ni Kristo. Ay no, ang bukas pala ninyong pagbibigay sa kanila, yung mga nangangailangan, at sa lahat ang siyang nagpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo dahil diyan nagpupuri sila sa Diyos. Guys, ito yung totoong sinasabi mismo ng Biblia. Trabaho ko lang bilang pastor ngayon, mag-exegesis. Hindi ako nagdadagdag. Nakikita niyo ba tumatalon ako sa ibang verse? Nakikita niyo ba? Wala kayo nakikita. Sinumpa ko yun, hindi ako tatalon ng ibang verse. Dito lang tayo. Ibig sabihin mga kapatid, yan ang tunay na sinasabi ng Biblia. Taliwas ito sa tinuturo ng mga pastor ninyong nakagisnan. Taliwas talaga. Kasi sa kanila, ang giving sa kanila parang requirement. Parang may manipulation. Dito ang pagbibigay, kusang loob. Kaya buong pagmamahal nila kayong pinapanalangin dahil sa kanilang kaloob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. So ano ang big idea dito mga kapatid? Ang context po ng buong Corinthians chapter 9, ang pagbibigay ay para sa pangangailangan ng tao at kapatiran. Pero ang kalawalhatian ay kasi bakit nabibigyan ng kalawalhatian? Ito, bigyan natin. Ito yung big idea. Type natin na big idea. Big idea ng 2 Corinthians 9 ay ano daw? Ang pagbibigay ay para sa pangangailangan ng tao, una, at kapatiran, mapa church o mapa nangangailangan. Pero
ang kaluwalhatian ay napupunta sa Diyos. Kaluwalhatian lang. Ibig sabihin, pagpapasalamat. Paano ba nabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos? Kasi marami nagpapasalamat. Saan yun? Ayon sa context, di ba? Ayan o. Dahil dyan nagpupuri sila sa Diyos. O. Kundi maging dahilan para sa walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. O, ito yung nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Lalong darami ang nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Guys, yan po ang exegesis. Ito dapat manahin ng mga pastor ngayon na dapat ganito yung pagtuturo nyo. Hindi yung idea nyo yung nasusunod. Dapat idea mismo ng Biblia. Kasi sa chapter, ang tao ay tinutulungan, ang believers pa o ang tumatanggap. Ayon dito sa context, yung pangangailangan na susuportahan. Church community po ang context, kaya sa church talaga ho to. Bagamat sinasabi ko rin na pwede rin sa mga nangangailangan. Pero yung pinaka-context ito sa church po talaga. Pero dahil ginagawa ito with sincerity, na may napuno ng biyaya at pag-ibig sa Diyos o pag-ibig, nagre-resulta ito ng papasalamat sa Diyos, nag-glorify ang Diyos kapag meron tayo na taong natutulungan. Pag natutulungan na, yung nangangailangan na, hindi yung sobra-sobra na, tutulungan nyo pa. Okay? So, hindi ito bayad kay Lord, hindi ito financial transaction para makapunta ka ng langit, hindi po yun ang tinuturo nito. O kaya bumili ka ng blessings, hindi po binibili ang blessings, guys, ha? Hindi po yun. Ito ay simple lang, charity lamang. Charity. Pagtulong talaga. Lingkod, paglilingkod sa kapwa mo, paglilingkod sa simbahan, sa pamilya ng Diyos. Mas tamang sabihin po mga kapatid na ang offering ay practical help sa mga tao. Tapos, done as an expression of faith unto God. Okay? Okay. May tanong pa ako rito. Ngayon questions, paano yung may mga gift of giving? So totoo ba ito, no? So dito papasok yung mga meron talaga kasing mga kapatid na may ministry sila na ito yung hinadlangan ko dati na turo, yung gifts. Yung mga giver dapat talaga. Kasi alam niyo yung mga giver, sila kasi yung may kakayahan na magbigay. Ito naman yung mga malalakas sumuporta sa simbahan. Kasi ayon sa Romans chapter 12, merong gift ang church, ang mga mananampalataya, merong teaching, meron naman exhortation, meron namang leading, yung leader ka sa simbahan, meron namang mercy, at meron talagang giving, meron talaga. Meron talaga mga giver. Yung mga giver na yan mismo yung inaalagaan ni pastor. Ayan. Special treatment. Meaning may mga believers na parang unusual and burden, joy at generosity sa pagtulong at pagbibigay. Hindi sila napipilitan, hindi pressured. Natural silang open na magbigay. Meron talaga mga ganun mga kapatid. Kasi una, may kakayanan sila. Sila kasi yung nagtatrabaho. Sila kasi yung may mga negosyong busy. May time sila magpayaman. Eh yung pastor ba may time magpayaman? Wala. Ang time lang ng mga yan, gumawa ng preaching, teaching at magturo. Paano magkakaroon ng time para yumaman ng pastor? Wala. Kaya ang nangyayari sa ibang pastor talaga, at isa na ako doon, hindi ganun kalaki yan, hindi kayamanan. Kaya nangangailangan ng tulong yung mga yan. Okay. Pero pag yung pastor nyo, mayaman na, may sarili ng helicopter, may sariling isla, parang nagsi-CR lang sa Hong Kong, umiihi lang sa Japan, dudura lang sa Amerika ang pagpunta sa travel. Kung yun ang tulungan yun, hindi naman nangangailangan yun, nagluluho na yun. So, oh.
Okay? So yun lamang po, saktong 8:00, tapos na tayo ng teaching. Palakpakan natin si Lord nawa. Ang turong ito ay maging magandang pagbukas. Sana mabago na po yung mga pastor na tinatamaan nito. Kung ikaw, pastor ka, tinatamaan ka nito, bago ka magalit sa akin, tingnan mo yung Biblia mo. Magbago ka na. Magsisi na kayo, mga pastor kayo. Magbago na kayo. Hindi po yan ang diwa ng Christianity na pinipilit niyo yung mga tao magbigay sa inyo. Ang pagbibigay po ay pagtulungan. Kaya walang masama kung hihingi na lang kayo ng tulong sa mga umaaten sa inyo, sa mga tinuturuan nyo. Pero huwag yung gagamitin ng Diyos na kapag hindi kayo nagbigay, hindi kayo nag-worship. Pag hindi kayo nagbibigay, hindi kayo ay magnanakaw. Kapag hindi kayo nagbibigay, ay backslider na kayo. Simple lang. Kaya kayo nagbibigay kasi kailangan namin ng tulong nyo. Dapat yan ang tamang pastor. Okay? Kaya ako ulitin ko ulit sinabi ko last week. Kasi minsan ko lang naman sabihin to. At uulitin ko uli ngayon. Gagayahin ko uli si Apostol Pablo. Ako rin, humihingi rin ako ng tulong sa inyo. Bahala na kayo kung paano nyo ako tutulungan. Okay. So yun lamang po ang masasabi ko ho doon. Hanggang doon lamang po ako. Tandaan po natin. Pastor paano yung sinabi mo? Yung patak-patak at toka-toka, ang daming natisod sa'yo, pastor. Ayan. Ayan. Kasi may nagsabi kasi na ang offering ay hindi raw toka-toka, patak-patak o ambag-ambag. Ang paggamit daw ng gantong salita ay para tukuyin ang handog daw sa Diyos. Ay hindi lamang mababaw na expression, kundi seryosong maling pananaw daw yun. At nagpapababa sa kabanalan at espiritual na kahulugan ng pagbibigay sa Panginoon. Pinabababa ko raw yung pagbibigay daw sa Panginoon, sabi niya. Kasi yung buong argument niya nakabase dun sa assumption na kapag sinabi mong ambag-ambag o patak-patak, automatic daw na minamalit mo daw yung kabanalan ng Diyos. Hindi naman yun automatic. Actually, ang context po kasi ng 2 Corinthians offering ay literal na collection, tulong, contribution, support sa mga believers. Binasa natin to kanina, lumalabas talaga dito na patak-patak talaga sa lingwahe natin. Problema kasi, modern tayo eh. Mga pastor na to mga ano na, nakakaroon na, nakakaedad na, ayaw nila ng ganun. Kasi tandaan nyo mga kapatid, ang context nito, hindi lang naman chapter 9, kundi chapter 8 eh. Ang offering po kasi ay literal po na collection, tulong, contribution, support sa mga believers na nangangailangan. Okay? Kaya yung paulit-ulit na context na helping the saints, tulungan yung mga nangangailangan, collection sa mga Hudeya, di ba? Sinabi kanina. At pagiging generous sa mga believers, yun po yung context po noon. Tapos tumalon siya sa Philippians 4:18. Biro mo no, nasa Korinto ka, tumalon ka ng Philippians. Ano kaya yun? Delikado to mga tumatalon na to kasi ibig sabihin, hindi mo sinasabi yung context, sinasabi mo yung idea mo. Tingnan mo yung sinabi niya rito, Philippians 4 verse 18, sabi rito, narito ngayon ang katibayan ng labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa ang pangangailangan ko dito ng tulong ninyo sa akin sa hatid kay Eprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos at alay na katanggap-tanggap at kulugod-lugod sa Kanya. Tinan nyo, nabanggit dito doon na handog daw sa Diyos. Kaya dito niya nakuha yung worship the Lord with your offering. Yung verse na ito mga kapatid, ay hindi naman po talaga yan literal na sinabi na worship the Lord with your offering. Hindi yan. Ang actual context po dyan ay, ang problema kasi tumalon siya ng verse eh. Financial support yan, pagtulong kay Pablo. So pansin nyo rito, no, tulong ninyo sa akin, kaloob ninyo sa akin. No. Hatid ni Epaprodito. So, meaning, may actual recipient si Pablo.
Ngayon ang tanong, bakit sinabi ni Pablo ang mga ito'y tulad ng mabangong handog sa Diyos? Katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Bakit sinabi? Kasi ginagamit ni Pablo yung Old Testament sacrificial language ng Old Testament. Kasi sa Old Testament niya kinuha, remember, si Pablo, Pariseo to, alam niya yung law. Para ilarawan yung generosity ng nila para maging kalugod-lugod sa Diyos. Pero hindi niya binabago yung nature ng pagbibigay, tsaka yung practical support pa rin po yun. Practical support pa rin ho to ang context po nito. Balance yung pagbabasa lang. Totoo po na sinasabi na offering or support can be please God. May spiritual significance. Sinasabi na natin na done unto the Lord. Pero hindi sinabi na ito ay mayroong tinatawag na mystical worship system. May ritual. Walang ganun. Na kapag sumasamba ka sa Diyos, kapag pag nagbibigay kayo sa akin, sinasamba kayo sa Diyos. Na-imagine nyo ba? Hindi ganun ang offering. Hindi niya sinasabi na may divine payment. Hindi ganun eh. Hindi niya sinasabing automatic na worship service of act po yun o yung pagsamba sa Diyos. Actually, malapit sa context na ito po ay generosity with spiritual value. Kaysa sa modo na sinasabing worship the Lord with your offering, hindi po yun ang sinasabi. Ang emphasis ni Pablo rito ay pagtutulungan. At actually, nasagot nga yan ng Korinto, di ba, na binabasa natin kanina. Bakit nagiging kalugod-lugod sa Diyos yung handog? Kasi marami nagpapasalamat sa Diyos kapag may natulungan ka. Kaya dapat talaga, harmonious to sinasabi ng 2 Corinthians, na nagiging handog sa Diyos daw, yung may binibigay ka. Kasi bakit? Kung babalik tayo sa context, marami magpapasalamat. Dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos. Ito, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pasasalamat nila sa Diyos. Tama. Mabibigyan ng kaluguran ang Diyos kapag nagpapasalamat dahil sa inaibigay mo. Yun po yung eksaktong sinasabi ni Pablo. Hindi yung worship daw yung pagbibigay. Kaya nagiging requirement. Ang logic, ganito mga kapatid ang tanong kasi rito, bakit lulugod o natutuwa ang Diyos kapag nagbibigay ka? Bakit? Kasi maraming nagpapasalamat sa Diyos sa mga taong nangangailangan. Yan po yun. Kaya natutuwa ang Diyos. Kaya nga pagdating di ba dito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7, kaya nga di ba, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay na may kagalakan. Natutuwa rin ang Diyos. Pero hindi requirements, hindi yun pagsamba sa Diyos, natutuwa lang ang Diyos, passive ang Diyos. Hindi niya sinasabi na hoy, magbigay kayo para matuwa ko. Hindi. Magbigay kayo sa nangangailangan at matutuwa ako sa inyo. Merong word na nangangailangan, hindi direct sa Diyos. Ano ang big idea? Ang pagbibigay ay para sa tao. Ang purpose. At natutuwa ang Diyos. Natutuwa lang naman ang Diyos. Okay? Pero hindi ito yung kapantay ng katuwaan ng Diyos sa ginawa ng kanyang anak. Huwag mong ipapantay ito doon. Kasi pag sinabi mong para matuwa ang Diyos sa iyo, para maligtas ka at magbigay ka, blasphemy na yun. Kasi ang Diyos natuwa na yung handog ng kanyang anak. Wala pa rin papantay sa handog na ginawa ni Kristo. Kaya ang pinakasagrado sa lahat mga kapatid, yung ginawa ni Kristo sa krus. Huwag kayong maniniwala sa mga pastor na sagrado yung pagbibigay. Lahat ginagawa nyo sagrado, pati pulpito sagrado. Kailangan magmedyas ka lang, huwag kang magsasapatos kasi sagrado tong ano na to. Meron kaming pastor na ganyan eh. Tuwing Sunday service, nililinis namin yung church. So malinis yung church, tapos tatayo daw siya sa harapan, tinatanggal niya yung sapatos niya sa pulpito. Tapos magsasapatos siya. Sagrado daw kasi daw yung lugar na yun.
Pero Lunes hanggang Sabado, yung aso niya tae ng tae sa pulpito. Yung alaga niyang aso, tae ng tae doon. O alam ko sagrado to, ba't yung aso? Ay nako, mga perverted gospel. Ano kita nyo na? Pastor Harold, ano ba po, bakit ba tumayo yung aso doon, pre? Sinabi dito si Pastor Harold, nakalimutan ko lang. Tandaan niya mga kapatid, iisa lang ang sagradong sinasabi ng Biblia, yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pero yung sasabihin mo yung pagbibigay ay sagrado, ay parang ginagawa ninyong sagrado para matuwa ang Diyos sa inyo, no? Natutuwa ang Diyos sa inyo hindi dahil sa offering nyo. Natutuwa ang Diyos sa inyo kasi marami kayo natutulungan. Yun lang yun. Saan babagsak? Pagtulong, hindi pagsamba ang pagbibigay. Pero itong mga pastor na to, bakit sinasabi niya lagi na worship the Lord with your offering? Ano meron dito sa katagang ito? Alam niyo anong bakit? Kasi para mapilitan ka magbigay kasi sinasamba mo ang Diyos pa nagbibigay ka. Kaya ikaw naman, yung wala kang alam sa Bible, palibasa, amen ka lang ng amen sa pastor mo, nauto ka, ay hindi pala ako nakakapagsamba sa Panginoon, kaya dapat magbigay ako. Saan papasok? Manipulation. Manipulation guys, tong statement na to. Worship the Lord with your offering. Manipulation po yan. That is not grace. Hindi po biyaya yan. Worship the Lord, gagamitin mo yung pangalan ng Diyos. Wala namang ganun sinasabi ang Biblia. Ang tanong, saan po yan? Wala naman eh. Okay, so maraming salamat po. Bigyan ko na po kayo ng time para mag-isip dyan. Siguro naman ay maging malinaw po sa inyo itong pagtuturong ito. Maraming salamat po. Palakpakan natin si Lord.